Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kaibigan, ngayong pong araw ay ating pong ginugunita ang kapestahan ni San Ireneo, Obispo at Martir. Kaya nga po sa tulong at sa kanyang panalangin, nawa ay may pagtanggol natin at lagi nating may pahayag ang ating pananampalataya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inatas mo sa Obispong si San Ireneo ang pagtatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mong bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kami dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abraham na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot, ni mangangambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas yan ito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon.
Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalaman ikay magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taong gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niya magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo, dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng mga araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito. Mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais, maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Ang kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, ang may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod niyang mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng tawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa aking pong kapatid na pari, Father Jufer, at sa inyong lahat, magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo dahil po marami po ngayon ang mga scammer. At sa panahon ngayon ay dahil nga po sa madaming scammer ay magaling na po ang technique o magaling na po silang mang-scam. For example, magte-text po sa inyo na sila daw po ay taga-bangko na nag-offer ng credit card. Tapos kanina nga po ay merong nag-text sa akin na magpadala ng GCash number dahil ako daw po ay mananalo ng 1 milyon. Nakakaingganyo nga po, no? Papadala number tapos ay mananalo sa milyon. So, in short, ay magaling na po ang technique ng scammer. They use bubbly words and flowering words para po tayo ay makumbunsi. Kaya nga po sa huli, marirealize mo lamang kapag ikaw ay nag-in o sumang-ayon sa scammer, ay marirealize mo lamang na wala ka na palang pera. Mga kapatid sa pananampalataya, nabanggit ko po ang bagay nito dahil sa mabuting balitang ating napakinggan, tila ba isang paalala ang binibigay sa atin ni Jesus. Kaya nga sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta nang sisilapit sila sa inyo na animoy tupa, pero sa tunay ay mga mababangis na asong gubat. In short, pakitang tao lang, sa huli may nais makuha sa inyo. Kaya nga po sa ating pagninilay, marahil tignan natin kung sino ba ang tamang paniwalaan. Dahil sa buhay o sa ating buhay, pananampalataya, marami po ang lumalapit sa atin na sabi nila, sila ang may dala ng tunay na kaliwanagan. Sila ang may dala ng tunay na kaligtasan. Pero sa huli ay titignan natin kung sino ba talaga ang may dala-dala ng kaliwanagan. Pero ang kagandahan sa ating pananampalatayang Kristiyano, hindi tayo pinipilit ng Diyos kung sino ang paniniwalaan. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng freedom o will kung sino ang tamang paniwalaan. Pero inaasahan sa atin bilang Katoliko Kristiyano na piliin ang tamang landas, piliin ang tamang liwanag, at ito ay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya sa Diyos, piliin natin kung saan tayo mas malapit ang puso. Huwag na tayong magpadala sa mga taong nagdadalan kunwari ika ng pananampalataya, pero sa huli baka tayo ay mapahamak. We stick sa ating pananampalataya. Dito tayo na makasusumpong ng tunay na kaligayahan. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, to have a good choice, right decision, tignan kung sino ang tunay na may dala ng katotohanan upang tayo ay hindi ma-scam. Magsitayo po ang lahat.
Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta na may makapagdulot ng mabuting bunga sa simbahan at sa sanlibutan. Sa bawat tugod, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw na mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras na pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyon nawang ikarangal ang paghahain ito ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapaghawakan naming buong buo ang pananalig ng simbahan at panindigan namin ang kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, ang aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Si kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya't kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't pinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsandasalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, sa mata ng aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mo magdagdagan ng aming pananalig at taglay upang ang natampok sa Obispong San Ireneo hanggang kamatayan aming tutuhang masundan. Sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Mangyaring pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sa ilalim sa pagsulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at mahalagang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapbuhay at kaligtasan sa anumang kapamakan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palapakan mo natin ang Diyos.